po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong vlog ko ito ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong vlog ko ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan, at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung topic natin ngayon, pag-usapan muna natin yung nangyaring baha sa Bicol Region dulot ng Bagyong Christine. Nakita natin sa mga video, sa social media, yung kalunos-lunos na nangyari sa ating mga kababayan dyan sa Bicol Region. At may mga paaralan tayo na nakita na sinagasaan din ng malakas na flow ng baha. Probably, kung nagkaroon ng damage yung mga classrooms natin doon sa Bicol Region, malamang apektado dito yung ating mga learners dyan sa area ng Bicol Region. Kumusta na kaya yung ating mga guro dyan sa Bicol Region? Sana ay ligtas kayo at maging maayos ang inyong kalagayan dyan sa inyong lugar, dyan sa Bicol Region. Mula pa noong Tuesday, yung second shift ay nagsuspenda ng klase. Tapos kahapon Wednesday ay no classes pa rin tayo at suspended din yung government office. Now ngayon Thursday ay no classes pa rin at suspended pa rin yung mga opisina ng gobyerno. Alam nyo kapag suspendido yung government office, yung mga principals ay hindi na rin kailangan mag-report sa school. Puntahan na natin yung ating topic sa araw na ito. Kasi may mga guro na nag-take ng NQuest pero hindi sila pinalad na malagay sa category A result ng passers. Actually, itong category A, ito na yung mga passers. Yung binabanggit natin, ito yung mga nag-exam sa NQuest na nasa list sila ng category B. To my understanding, itong category B, they fell a little short in the points para maging passers sila. Meaning, almost passing na sana yung points na nakuha nila sa NQuest. Kaya lang, kahit anong interpretation ang gawin, yung category B are not passers as far as NQuest result is concerned. Alam nyo, may interpretation at requirement ang NEA para sa category B listings. May nire-require ang NEA sa kanila na dapat nilang i-comply. To my understanding, kung makukomply nila ito, they will be considered as passers. Kasi sa interpretation ng NEA, sa status ng category B, no need na silang kumuha uli ng NQuest. Kaya lang sa experience ng 2022 category B listings, until now ay hindi naman sila na-consider as passers. Until now ay hindi naman sila na-consider as passers. Although may preliminary compliance na yung category B to NEA, pero need nilang mag-undergo pa ng immersion and shadowing at ito yung bagay na hindi malinaw. Sino ba ang magbibigay ng immersion at shadowing? Saan ba kukuha ng immersion or shadowing opportunity yung mga category B? Sa school ba or sa ibang workplace? Or magkakaroon ba ng program ang NEA para sa kanilang immersion? Or ang division ba ang magsasagawa nito? Kasi ang nangyari, nagkaroon na uli ng passers ang NEA at nagkaroon ito uli ng category B. At yung mga category B last 2022, hindi naman sila na-categorize as passers until now. Dahil nga, hindi naging malinaw yung program para doon sa mga category B na kumuha ng NQuest noong 2022.
Alam nyo, no, kung pinayagan na lang sana na kumuha yung mga 2022 Category B ng EnQuest for 2023, baka marami sa kanila ang pumasa na ngayon. Sir Bong, paano po ang gagawin naming mga nasa Category B? Alam nyo, kung ako sa inyo, kumuha na lang uli kayo ng EnQuest. Kasi sa guidelines ng Principal 1, only EnQuest passers are qualified to apply. Kaya kung may ambition kayo, no, na maging school head or maging principal, kumuha na lang uli kayo ng EnQuest. To my understanding, hindi naman kayo babawalan na kumuha uli ng EnQuest. Yung compliance nyo as Category B ay option lamang. But still, hindi naman kayo barred to take EnQuest again. So, meron ba kayong natutunan sa topic na diniscuss natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.